Good day. Good day. Ito yung pinaka explanation ko para dun sa part 2 ng midterm exam, which is critical thinking. Okay, sagutin ko yung unang tanong. Given that the TRIMEX college system has thousands of students enrolled, what challenges might surface when linking the student table to the course table? How would you propose to overcome these challenges? Explain this through video presentation. Okay. So, isa sa pinaka-challenges na mararanasan nito is yung sa performance, kasi dahil nga thousands of students to, so thousands of datas din yung ma-generate doon sa system. So kung thousands of data to, thousands of queries yung ma-generate niya. So kapag nagkaroon ng thousands of queries doon sa computer, possible na babagal yung computer, lalo na't kung mababa ang hardware specifications ng computer, like 1 gig or 2 gig lang yung RAM, and then yung CPU is napaka low end, then possible na yung magiging issue dito is yung performance nga. So ano ba ang possible na solution doon? Ang solution dito is yung pataasin mo yung hardware specifications mo, taasan mo yung memory mo, and pataasin mo rin yung CPU mo or yung processor mo. Possible na mas solve niyo yung issue doon sa performance issue. Then pangalawa naman is yung sa software naman. Sa software side naman, possible na maging issue mo dito is yung hindi masyadong optimize yung pagkakagawa doon sa database, or yung ginawa niya is parang ano lang, basta gumana lang, pero hindi siya yung parang optimized na pangmatagalan, na kapag ginamit mo siya ng matagal, nagpe-perform pa rin siya ng maayos. So ang magiging possible solution mo dito is kailangan mong i-optimize yung system and then yung database. Siguro maggagawa ka dyan ng maraming debug, and sa pagdidebug mo doon, possible na makakita ka pa ng other issues, and dun mo mas malalaman na may problema pala, and madali mo siyang masosolve. So kapag ka nangyari yon, yung system mo possible na ma-optimize, kasi nga yung mga bugs na ma-encounter mo is naayos mo na. And ayun yung nakikita kong challenges doon sa TRIMEX College system. Then sa question number 2 naman, while views can offer advantages in a database system, they also come with potential limitations. Outline 2 drawbacks of implementing views within TRIMEX College's database system. Explain this through video presentation. So, sinasabi rito, ano yung possible na limitations ng views doon sa database system? Ano daw yung dalawang drawbacks doon sa pag-implement ng views doon sa TRIMEX College's database system? So, isa sa mga drawback pa rin dito is yung performance pa din. Performance issue. Dahil nga yung views, malakas siyang kumain ng memory, and yung pag-process nito is mataas din. So kung yung computer mo is nakaran lang sa 2010 na model na CPU, and then yung RAM mo is 1 or 2 gig pa na low specification, possible na yun yung magiging drawbacks mo doon sa views, kasi possible na sobrang bagal ng computer mo, and then yung views nga na ito is malakas kumain siya ng RAM. So possible pa na pwedeng masira pa yung computer mo, kasi hindi niya nakaya yung views eh. So ang magiging solution mo na lang pa rin dito is patasin mo yung hardware specifications mo, taasan mo yung CPU mo, and then yung memory mo. Possible na ma-implement mo ng maayos yung sa views doon sa TRIMEX College's database system. Then yung pangalawang drawbacks doon sa TRIMEX College's database system is yung
pag-update and delete. Kasi nga dahil nga from the word na views, makikita mo lang kung ano yung laman ng database. Hindi mo pwede siyang i-update, i-delete, or mag-a-add ka. Dahil nga views lang siya, views lang yung magiging function ng database mo. Parang gumawa ka lang ng isa pang table sa isa pang table. Then, doon sa table na yon hindi ka pwede mag-update, delete, or mag-add. Then, ayun, yun yung drawbacks din sa pag-implement ng views doon sa database mo. And yun lamang po yung pinaka-explanation ko sa part 2 ng critical thinking sa fundamentals of database system. Maraming salamat po.